Kuya Eric, may nakita po ako sa amin, dinadala nila sa barangay yung mga alaga nilang aso. Oh, bakit daw? Hindi ko po naitanong eh. Ang dami po nila at iba't ibang uri ng aso yung nakita ko. Baka naman para mapabakunahan yung mga alaga nilang hayop ng anti-rabies. Ganun po ba yun? Oo, tuwing Rabies Awareness Month, proyekto ng ating gobyerno ang magkaroon ng libreng pabakuna para sa mga alaga nilang hayop. Kailangan po ba talaga natin gawin yun? Oo, Angelica, kailangan yon para na rin sa kapakanan ng lahat. Dapat po ba laging pabakunahan ang mga alaga nating hayop? Kung pagkakaalam ko, halimbawa sa mga alaga nating aso, dapat pinapabakunahan na. After 1 year, papabakunahan na ulit. At ang kasunod, every after 3 years na ang bakuna ng anti-rabies. Dapat po pala regular ang pagpapabakuna sa kanila. Oo, contagious kasi ang rabies eh. Kung nabakunahan na yung alaga mo noon, maaari pa rin itong magkaroon eh. Naunawaan po namin yan, Kuya Eric. Alam nyo, ang pagpapabakuna sa mga alaga nating hayop ay pagpapakita ito ng pagmamalasakit natin sa kanila. Alam nyo bang sinasabi ng Biblia sa mga taong nagmamalasakit sa mga alaga nilang hayop? Mabuti basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan sa 12 at 10. Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop. Ngunit ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. Ngunit ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. O yun, karapatan din ng mga hayop na sila ay mahalin at maalagaan ng tama. At syempre, dapat maipasyal din sila paminsan-minsan, gaya sa mga ganitong lugar sa Ocean Adventure. Kaya dapat napahalagaan din natin sila. At yan ang ating verse of the day. Kuya Eric, ano-ano po ba ang dapat gawin para makaiwas sa rabies? Yan ang aalamin natin ngayon. Pag-aaralan natin ang mga preventive measures not to acquire rabies bilang individual at bilang pet owners. Paano ba natin ito maiiwasan? Yan ay sa pagbabalik ng KNC Show!